Para makakuha ng pinakabagong datos pagdating sa sektor ng pagsasaka at pangingisda sa bansa, inilunsad ng Philippine National Statistics ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clay. Para higit na makita at maunawaan ang tunay na kalagayan ng agrikultura at pangingisda sa ating bansa, inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang 2022 Census of Agriculture and Fisheries. Target nilang kolektahin ang pinakabagong datos sa sektor ng pagsasaka at pangingisda, kabilang ang lawak ng mga lupang sakahan, pangisdaan at panghayupan. Kasama rin sa aalamin ang dami ng produksyon sa palay, mais, asukal at iba pang tanim, pati na ang output sa produksyon ng mga baboy, manok at isda. Bibilangin din ang mga makinarya at pasilidad na ginagamit sa agriculture and fisheries. Ayon sa PSA, mahalagang pagkuha ng tamang datos na basihan sa paggawa ng pulisiya at programa sa pagtugon sa food security. So makikita natin dito yung estimate natin ng ating volume of production. So normally, yung volume of production, tinitingnan naman natin on the demand side, ibang survey naman yon. Meron tayong mga food demand surveys na ginagawa rin ng PSA. Kung ano ba ang demand ng buong populasyon ng ating bansa. So dito natin nakikita kung sapat ba yung ating magiging estimated production from the census doon sa demand. At ito'y magkakaroon ng impact doon sa mga desisyon to import, to export, and of course, yung mga government agencies like DA, as you mentioned, ay normally sinasubmit nila ito for consideration sa additional budget. Very useful to assess the current programs, to propose new programs based on the data. Gagamit ng computer-assisted personal interview sa pagkalap ng impormasyon. Gagawin ito sa 16,000 barangay sa Pilipinas, kabilang ang mga lugar sa Pangasinan, Iloilo at Bukidnon. Sisimulan ang pagbabahay-bahay at pagpunta sa mga barangay sa September 4 hanggang sa katapusan ng Oktubre. Gagamit ng tablet sa interview at artificial intelligence ang PSA na kauna-unahang gagawin ng ahensya. Ilalabas ang resulta sa unang quarter ng 2023. Mas mabilis, no, we expect that we will be releasing the results faster than when we use the copy. So this is a cutting-edge approach because when we use the copy, we already embed some checks there. So we ensure accuracy, no? And of course, we expedite the processing of information. But however, we still have other methods of interview. No? Yung sinabi kanina, meron tayong paper and pen personal interview, and we also have the telephone interview. Tanging mga nakasuot ng uniforme, may sombrero, bag at ID ng PSA na may pirma ni Yusek Mapa ang lehitimong enumerator ng ahensya. Paalala ng PSA, walang kukuning detalye na may kaugnayan sa bangko. Enumerators will not be asking any money from respondents. They will be just asking questions about the Census of Agriculture and Fisheries. Lalagyan din ng PSA ng sticker ang lumahok sa census. Ginagawang CAF kada 10 taon, pinakahuli noong 2002. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.